Magandang araw mga kasabong. Bigyan natin ng pansin ang katanungan ng grupo ni Gigi Estrada ng Malay-Balay, Bukidnon. Tinatanong nila kung ano raw ang aking basis at binabago ko ang mga nakagisnan o mga tinatawag na standard vaccination programs. Hindi naman po binabago. Gumagawa lang tayo ng mga adjustment para maging tugma o angkop ang mga programa na ito sa inyong mga farms. Ang ginagamit ko pong basis ay ang mga bagong kaalaman sa larangan ng immunology. Logi, pag-aaral, immune system, immunity. Ito yung pag-aaral tungkol sa pagbibigay protection sa ating mga manok, lalo na sa paggamit ng bakuna. Ang pagdating sa akin ng mga bagong kaalaman na ito ay first hand naman, dahil ako po ay nakapagtrabaho ng mahigit 10 taon sa isang kumpanya na associated sa isa sa mga top 3 na veterinary biological companies sa buong mundo. Ito ay isang kumpanya na gumagawa ng mga poultry vaccines. Ako naman po ay marunong ding gumawa ng bakuna. Pero importante rito, sa more than 25 years natin sa poultry operations, kasama na ang mga manok panabong, nakita na natin halos lahat ang mga practical applications ng mga bakuna. Maraming pagkakamali, kasama na ako dyan sa nagkamali, at habang nagkakamali, lalo tayong natututo. Kaya ang mga experiences nito ay aking ibinabahagi sa inyo para maging mas efficient at mas successful ang ating vaccination programs. Ang isang halimbawa ng mga bagong kaalaman ay yung timing ng pagbabakuna. Noong araw, marinig nyo yung mga matatanda sinasabi, ibigay dapat yan bandang 3 weeks dahil medyo matapang nga ang bakuna na binibigay. Karaniwan nga ini-injection pa para walang vaccine reaction sa respiratory system. Ngayon, pwede kang magbigay kahit day 1 dahil marami na pong mga bakuna na very safe. Hindi gaya ng araw na matapang ang bakuna. Isa pa, nung araw binibigay ng 21 days para hindi maapektuhan ng maternal antibodies. Ngayon naman, pwedeng ibigay ng day 1 na hindi apektado ng maternal antibodies sa dahilan na ang ruta o yung sistema ng pagbabakuna ay iba. Pag ang bakuna ay pinainom mo sa day 1, pwedeng i-neutralize yan ng maternal antibodies. Pero pag yan ay pinatak mo sa mata, hindi yan ma-neutralize dahil ang mechanism of action ay iba. Pag ipinadak sa mata ang B1 halimbawa, gaya na nabanggit ko sa inyo nung araw, ito ay magiging blocking force para hindi makapasok ang peste doon sa loob ng katawan ng manok. Dahil isa sa bagong kaalaman yan ng NCD, pag sisiw pa, pumapasok sa katawan ng manok sa pamagitan ng upper respiratory tract. Pero pag ipinatak mo ang bakuna sa mata, yan ay blocking force para hindi makapasok ang peste. Ito ay mga halimbawa lamang ng mga bagong kaalaman na ating ginagamit na basehan para ma-adjust ang ating vaccination programs. Ang importante rito mga kasabong ay unawain natin o intindihin natin kung anong klaseng produkto ang ating ginagamit para malaman natin kung paano ito gamitin nang sa ganon hindi tayo magkakamali sa ating vaccination program. Maragang mga kaakibat na issue tungkol dito at yan ay ating pag-uusapan sa susunod na episodes ng Tukaan. At gaya ng dati laging tandaan, dito sa Tukaan, health is always number 1.